Balitang-balita po mga kababayan, isang general, binanatan po si Lacson na tila hinaharang niya kasi itong isang marine na naging witness ni Marcoleta na imbes na tumbukin niya yung katotohanan, parang merong pinagtatakpan itong si Lacson. Kaya itong general na ito hindi na po nakapagpigil at sinupalpal itong si Lacson, mga kababayan. Akalain nyo ba naman, mga kababayan, itong si Lacson, pinasugpi na si Marcoleta kasama ni Gutesa. Kahina-hinala daw na tila walang tiwala ito. Ngayon po mga kababayan, makakatikim ng supalpal itong si Lacson. Yari, isang general galit na galit kay Lacson. Ito po. Kung meron po tayong mambabatas, kung mayroon tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth? Pinapakailaman nyo yung mga testigo, hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. O, kita nyo po mga kababayan, itong general na ito, mas magaling pa kay Lacson eh. Iisipin nyo, ang tinitira yung witness na gusto man lang, gustong ilabas ang katotohanan. Si Marcoleta kasi, gusto niya pong mapanagot ang mga malalaking isda. Pero itong si Lacson, tila may sikreto na may tinatago na pilit inililihis ang investigasyon na ito. Pilit na itinatago ang katotohanan. Kita nyo naman po mga kababayan. Si Marcoleta pinasugpi na pa. Akalain nyo yun, Ping Lacson? Ipinasugpi na mo pa si Marcoleta para lang masabi na si Marcoleta kahina-hinala. Diba dito, naging viral po dahil peke daw yung notaryo. Si Lacson kasi walang alam sa batas kaya kahit anong gawin mong pagpapaliwanag, wala sa ayos ito. Kaya itong si General nagalit na ng tuluyan. Tuloy natin. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw, na mambabatas, na dapat sana ay gumagawa, umiisip para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga magnanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaban ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikahos, habang ang mga batay nalulunod. Dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung nagawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, kung mayroon tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth?
Pinapakailaman nyo yung mga testigo. Hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Mga kababayan, ang tanong po dito, big deal ba talaga yung yung notaryo? Ito sasagutin po ni Senador Marcoleta kung yung notaryo ay big deal. I-check po natin mga kababayan para po malaman nyo po ito. Kasi yung iba, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, walang alam sa batas. Marcoleta, notaryo. Ngaw-ngaw kasi sila ng ngaw-ngaw, walang alam mga kababayan. O eto po, check nyo po si Marcoleta. Para po malaman natin na itong Abogado. Sige po. Oo. Ito po, mga kababayan. So, para po malaman ng lahat, para sa kaalaman po, papaliwanag po ni Senador Marcoleta yung notaryo. Ito bang notaryo na ito, may saysay ba ito? Ano natin, may saysay ba ito mga kababayan? Ito po, si Marcoleta. Bago natin ituloy mamaya yon. Ito po. Sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun ito merong committee. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala na. Mga kababayan, Kiko Pangilinan, na narinig mo. Kasi si Kiko Pangilinan yun na maaari daw magkaroon ng pagdududa itong credibility ni Gutesa dahil po dito sa peke na notaryo na itong abogado na ito nagtanggi. So, ngayon mga kababayan, yung sinasabi ni Lacson, isipin nyo mga kababayan, pinasugpi na pa si Marcoleta at itong si Gutesa. Grabe ka naman, Lacson! Ano bang pinaggagawa mo? Ngayon mga kababayan, ituloy po natin itong general na ito. Kaya binakbakan ito Kung merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds. Sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 2.2 million po yung dinala niya na pera.
ni Eric Yap doon sa bahay ni... Hindi mo gustong malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo, tsaka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililimpag, assuming na meron, yun ang atupagin nyo. Huwag niyong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan sa korte. Hindi niyo po yan testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? Tigilan nyo po. Huwag nyo pong ganyanin, huwag nyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan nyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan, na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo, kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng mga hindi abogadong yan, oh. Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulin lokohin? Hindi ba kami, wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang bang matalino? Anak ng tinapay kayo, anak kayo ng torping baka, tinamaan ang putya. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon, ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman ninyo kung ano ebidensya nila. Mga kababayan, napapansin nyo po, ito kasing si Tito Soto at Lacson, talagang sila lang po, kung ano yung gusto nila, yun po yung nasusunod. So, ang nangyayari po, pagka may tumitestigo po, laban po kay Saldico, laban po kay itong si Romualdez, hinaharang po talaga nila. Mga kababayan, pansin nyo naman po, saan ka nakakita? Ipapasugpi na mo si Marcoleta. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Di ba mga kababayan? Imbes nang ipasugpi na mo yung mga sangkot na si Martin Romualdez at itong si Saldico at sa mga iba pang mga dawit, ang sinusugpi na mo si Marcoleta. Kaya nagagalit itong general dito sa iyo eh. Isa kayata sa mga protector eh. Ayun sinasabi ng general. Oh. Ba't mo pinagtatakpan ng mga ito? Imbes na kalingain mo, proteksyonan mo itong si Gutes at si Marcoleta, hinaharang mo pa at iniipit mo na tila ikaw yung may tinatago. Tila ikaw yung protector ng mga buhaya. O, kita nyo mga kayo, nakakabwisit eh. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Kung anak nyo yun, kung apo nyo yun, gusto nyo yun?
Sana nga, no? Para yung karma. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan na mga kababayan, galit na galit po itong So napansin nyo po, talagang galit na galit itong general na ito. Na binanatan po ng binanatan itong si Lacson. Anong sinasabi ng mga komento? O eto na. Mga kababayan, go General Garcia. Suportado namin kayo at salamat sa paglantad nyo ng damdamin nyo. Wow, General, mabuhay. Thanks po. Supporting Orly Gutesa. God bless you all. Mabuhay ka, Sir Garcia, at true soldier. Yung iba dyan, sundalong kanin. Yes, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Sir Garcia. Ikaw ang tunay na para sa bayan. Sana ang iba pang mga alagad ng batas ay kagaya mo ang saloobin para sa bayan. Yes, tama ka, Sir Lacson. May tinatakpan si Lacson. Ayan, oh. Yes, tama ka, Sir. Si Lacson may pinagtatakpan. Pinagtatakpan ang mga amo niya. Mabuhay ka, Sir Marcoleta. Sana si Marcoleta iligtas niyo po. 100% correct po kayo, General. Halimaw ka, Lacson. Tignan niyo po. Mga Marines po ito, mga kababayan. Mabuhay ka, Sir Garcia. Buti nga sa'yo, Lacson. Protector ka ng magnanakaw. Good job, Sir Garcia. Tama ka, Sir Garcia. Tignan niyo, binabanatan po si Lacson dito, mga kababayan. Isipin nyo, ipasugpi na si Marcoleta at itong Gutesa na tila diskumpiyado at nabibwisit siya, na natataranta siya, bakit merong lumutang na witness na laban kay Saldi at Martin. Kaya dito, galit na galit po na, ay, tignan nyo, ipapasugpi na pa niya si Marcoleta. Ewan ba natin kung si Lacson ba talaga ay para sa bayan ito, para sa amo niya. Di ba mga kababayan, gusto natin na magkaroon ng liwanag, pero itong mga, ito si Lacson, si Soto, nakikita nyo na pilit na inililihis yung tunay na katotohanan. Ay, grabe na mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi. Sana po i-like at i-share nyo po. Salamat.